mula sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, ang wikang Ingles ay parte na nga ng ating bokabularyo. Mula sa toothpaste, toothbrush, charger, at iba pang mga bagay na kung saan imbes na Tagalog ang ating gamitin, ang Pilipinas nga ay may dalawang opisyal na lengguwahe. Ito ay ang Filipino at Korean. Hindi, mali, English. Kung kaya't hindi na bago ang mahaluan ang ating vokabularyo ng mga salitang Ingles. Matapos nga ang naging US-Spanish War, ang Spain ay ganap na ibinigay ang Pilipinas sa mga Amerikano sa halagang $20 million na linagdaan sa Treaty of Paris. At dahil sa naging ganap na US colony ang ating bansa mula noong 1898 to 1946, ang ating kultura, lengguwahe at kahit na rin paboritong sports ay naging Western culture o Americanized. Matapos ang pamamalagi ng US sa ating bansa ng 48 years, tuluyan na nga tayong naging independent country. Kung maibabalik ang panahon, ano kaya ang mangyayari kung hindi umalis ang mga Amerikano at tuluyang isa pa ding colony ng US ang Pilipinas? Mas magiging masagana ba at maunlad ang ating bansa? O sadyang mananatili pa rin ang kahirapan at korupsyon? Ay nako, napakagandang topic naman yan. May mga taong obviously gusto nilang maging independent tayo, malaya tayo, right? Ngayon, yan, imagine nga naman kung ang Pilipinas isa pa ring US colony. Malamang sa malamang, mas madami siguro yung mag-i-English, no? Konyo, man. Hey man, how's it going, bro? Yung bang bibili ka lang sa tindahan, kailangan mo pang mag-English, no? Yung ganung klase. So, ganun ba? Magiging English spoken ang majority ng Pilipinas kung colony pa rin tayo ng US? Pwede, no? Oo. Ay, naku. Kawawa naman yung ilong ko niyan. Magiging, ayun, no? Dudugo, men. Noong July 4, 1946, ganap nang naging independent na bansa ang Pilipinas. Kung gayon, fast forward sa kasalukuyan, ang US ang isa sa pinaka-powerful, pinaka-influential at pinakamayamang bansa sa buong mundo. At ang isa nga sa mga threat ng ating bansa ay ang mapambuli na China, na kahit na ang ating mga simpleng kababayang mangingisda ay kanilang inaatake. Ngunit kung colony tayo ng US, malamang sa malamang ay hindi mangyayari ang mga conflicts na ito dahil nga sa pambihirang lakas ng US military, mapa-Navy man o Air Force, ay sadyang magdadalawang isip ang China na istorbohin ang ating West Philippine Sea. At kahit na rin sa usaping patungkol sa ekonomiya, dahil sa isang capitalist country ang US, ang ating nasyon ay pwedeng mas maging develop at tuluyang mag-i-improve dahil sa pamumuno ng mga US businessman. At syempre, hindi mo na kakailanganin pa ng visa upang pumunta sa US. Basta may pamasahe ka, ay tiyak na makakapunta ka sa New York, California, Florida o saan pa mang US state. Wow! Yun din eh. If ever sana malakas yung Navy ng Pilipinas, malamang sa malamang hindi naman tayo ibubuli ng China eh. Kasi nga, ayun, hindi masyado, right? So, di hamak na mas malaki silang bansa, di hamak na mas maraming equipments, Navy personnel ang China, so ganun. Ganun sila mangtrato ng kapitbahay nilang bansa. 'Di ba? Napaka-unfair. So, naaalala ko pa nung nasa elementary pa lang ako, etong issue about sa China, meron na eh.
Hanggang ngayon pa rin ba andyan pa din? Hindi ba sila nagsasawa? Ang laki na nga lang ng bansa nila. Gusto pa nilang, ewan men. If ever man magkaroon ng war ang China at Philippines, mahirap bang kalabanin ang China? I mean, magaling silang mag-kung fu. Ano yung mas effective? Kung fu or yung boxing style ni Manny P? Kailangan pa rin nating isipin na ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ang ating mga bayani ay nagbuwis ng kanilang buhay upang tuluyan nating makamtan ang pagiging malaya. Tulad nga sa kanta, ibon man ay may layang lumipad. Kulungin mo at umiiyak. Sana ang ating pagmamahal sa ating sariling wika, kultura at pagka-Filipino ay huwag nating ikahiya. Dahil sa ito ang ating pagkakakilanlan sa mundo. Marami man ang may ayaw sa gobyerno, administrasyon at pamamalakad ng ibang politiko, ang ating bansang sinilangan at mga bayaning nagbuwis ng kanilang buhay ay huwag sana nating talikuran at tuluyang kalimutan. Ang isa pang pwedeng mangyari kung isa tayong US colony ay ang ating pera ay tuluyan ng magiging US dollars at baka dumating sa puntong ang ating kultura, pagkakakilanlan at mga paniniwala ay tuluyan ng mabura. Lalo na ang controversial na ginawa noong 1904 sa St. Louis World's Fair sa Coney Island na nasa 1,100 na Filipino ang ginawang public exhibit sa mga events na tinaguri ang human zoo. Ibinansag din sa atin na ang mga Filipino daw ay primitive at hindi kaya ng self-governance. Kung kaya't ang US ay kinakailangang manatili sa Pilipinas upang pamunuan tayo. Ultimo bata ay ginawa nilang katatawanan sa exhibit na ito. See, yun yung hindi maganda. Yeah, fine, mahirap ang Pinas, may korupsyon, may mga hindi magandang, may mga katiwalian na nangyayari. Pero sana wag naman nating kalimutan yung mga bayaning nagbuwis nga ng kanilang buhay. Wag nating baliwalahin yung efforts na ginawa nila para lang makamtan yung freedom natin ngayon. Tulad niyan, no, hindi maganda. Ginawa nilang public exhibit ang mga Filipino, mga human zoo. Imagine that, right? So, ngayon, pwede siguro mas maunlad, mas better ang bansa ngayon if ever man na US colony pa rin tayo. Pero guess what? Wala pa rin tayong sariling bansa. 'Di ba? Ibang lahi, ibang nasyon ang namumuno sa atin. So, yun. Actually, eto rin yung first time kong mabasa about sa naging public exhibit ng mga Filipino sa US, which is hindi maganda. Oo. Sa kasalukuyan, ang mga nurses at mga service workers ay ilan lang sa mga nangungunang manggagawang Filipino na nagtatrabaho sa US. Dito ay nakapagsimula sila ng magandang buhay abroad. At syempre, hindi rin maitatanggi ang naging sakripisyo ng mga Amerikanong sundalo na nagbuwis ng buhay noong World War II upang mapalaya ang ating bansa sa kamay ng mga Hapones. Tinatayang nasa 20,000 Americans ang namatay sa Pilipinas noong World War II, lalo na sa naging brutal na Bataan Death March. Mapamusika, kasuotan, language slang, sports, o kahit ano pa man yan, hindi maitatanggi ang naging impluwensya ng Western culture sa ating bansa, lalo na sa basketball, na kung saan ito ang pinakapopular na laro sa Pilipinas. Saang kanto ka man mapadpad, ang ating pagkahumaling sa laro ay kitang-kita naman.
kahit napudpud ang bola, walang net ang ring, o kahit pa sa mismong baha, hindi tayo magpapatinag sa paglalaro. So, sa akin, ano nga ba? Mas better ba na US ang namuno sa atin? Colony pa rin tayo ng United States? Or somewhat na yung ngayon, mas better pa rin ata yung kababayan natin mismo yung mamuno kaysa naman yung ibang lahi. Somewhat na controversial yung topic na to kasi nga, yan, yung nangyayari sa gobyerno natin ngayon. And napakahirap na lang magsalita, mag-move on na nga lang tayo. Yun. Ang buhay nga sa Pilipinas ay hindi madali. Ngunit, ang mabuhay naman sa kamay ng banyaga ay mas lalong nakakasakal. Kung kaya't mas lalo pa nating mahalin ang ating bansa at kultura upang bandang huli may maipagmamalaki at may maipapamana tayong lupang sinilangan sa susunod na henerasyon. Mula kay Lapu-Lapu na ipinaglaban ang Mactan sa mga dayuhang mananakop hanggang sa naging obra ni Gat Jose Rizal na Noli Me Tangere at El Filibusterismo, iminulat nila ang mga mata ng sambayanan sa maling trato ng mga mananakop sa kanilang sinasakupan. In the end, feeling ko mas better na tayo pa rin, tayong Filipino, ang mamuno sa Pilipinas. Ang Philippines is for Filipino, ang US is for Americans. 'Di ba? Ganun dapat. So, yeah, fine, developed na country ang US, mayaman sila, powerful sila, right? Pero hindi nga Alam mo 'yun na dapat ang mamuno sa ating bansa, Pinoy. 'Di ba? Pilipinas So, however din, ayan yung nangyayaring issue ngayon sa government, somewhat na napakahirap mahalin ng Pilipinas, men. Hindi ko alam. I love Philippines, but the government, not so much. Napakaganda ng topic na to. Gaya ng sabi ko kanina, yung isang mistreatment ng mga Americans sa Filipinos noong kailan ba yun? Basta hindi siya maganda, right? Alalahanin din natin yung mga nag-sacrifice para lang makalaya ang ating bansa. Yun.